Actually, itong bata pa ko, akong yung gusto magnegosyo. And then eventually, pagka-college, nag-enroll ko Bachelor of Science in Fisheries sa MSU Naawan. And then after college, nakatrabaho ko sa Jensan Santos City. Isa ko ka shrimp farm technician. And then after adto, nakabalik ko dito sa Butuan o nag-start ko sa kuang gamay nga negosyo. Nag-start ko sa hito. Gipili na ko ang farming kay tungod akong parents, specifically akong papa, nakapalit siya og yuta, which is kani. So nakanahuna ko nga mag-farming kay nindot ang area para sa negosyo. So dito na ako na start gid nga ma-learn og love ang farming. Sa gamay pa siya, makita man gid pud namo nga ug unsay among mga buhaton sa gawas naa siya maguban-uban sa amo. Mananumi naagi na siya. Bisag dili na mo kuyugon, dili na mo ubanon, magdala po na siya giyang kaugalingong tools. Pagtanom-tanom po na siya, magguna-guna po na siya. So makita gid na mo nga murag kuan gid pod sa iyahan nga kuan gid pod sa agriculture. Naginahinay nako og tuon sa ko ang kaugalingon kung saan ako pag-breed, pag-culture o pagbaligya. And then after adto, nabot-abodahin ko sa lettuce. Gikan dito naghimo lang ko gamay kay nga greenhouse kanang PVC pipe para DIY. And then after ana nag-build na po dayon ko og kanang bamboo nga greenhouse made of bamboo materials. And then nakabaligya ko hinay, nag-display ko sa market sa Libertad ug sa Langihan. And then eventually tung nakatigom-tigom na nagkuan dayon ko sir naghimo na gid ko katong greenhouse nga metal made na siya. Naka-build na po ko isa pa ka greenhouse. Pinaagi sa nag-loan ko. Nag-loan ko para mapalit na ko itong isa ka greenhouse. And then sa tabang po sa City Agriculture's Office, kaya ito sa naman ko, pagpangita na ko mga box sa online, nakita ko siya na maligyag mga tuna boxes, grape boxes. Dito na ako na-meet si Sir Jan Tingas. Sa among pagkailan ni Jovins, nakita mo gid nako ang potential niya. So, basically, ang among yung gina-provide siya una is technical support services sa the way niya pagdala sa iyang farm. Ikaduha ang production support services. Ang City Government of Butuan through City Agriculture and Veterinary Department nag-provide sa iya og tuna box. At first, di masa lang among gihatag kay amos ang paniiran kung tarungon ba gid niya tong mga boxes. But na manage magid niya, so giada na mo siya 20. So 25 which is cost saving na gid kayo para sa iyaha. Then nag-expand pa po siya sa iyahang greenhouse, motong gitagaan po na mo siya og UV plastic. Napili na ko ang hito kay tungod nakita magud nako kung sa kanindot ang ano sa hito eh. Nakita na ko kung sa kanindot sa negosyo. Like for example, kung atong i-compare ang hito sa tilapia, ang hito manggod, pwede ka maka-stack sa pan og mas daghan nga pieces, like maka-high stacking ka. Compared sa tilapia, gamay ra imong may stock sa imong pan. So mas nakita nako si hito nga mas profitable kay makadaghan ka og stock, at the same time less pod ang input kay di na kinahanglan pa magbutang og oxygen. So lettuce pod kay actually sa lettuce tung napakog Tagum City nagtrabaho ko dito pandemic man to nga time. So uso pang YouTube, so sa YouTube ko naka-learn. Then nakita nako nga magnainganyo ko sa lettuce kay katong lantaw hinlo man ang product unya dali ra pud siya i-manage. Gitawag siya actually og kanang plant and forget. Kay after nimo itanom, imo ra siyang magulat na pud kag 45 days para ma-harvest. So nakita pud nako siya nga as a tao nga naitrabaho, pwede siya madungan. Gikan atong 2023 hangtod karon naka-yield na kog mga about 8,000 heads or pieces of lettuce. Sa hito og tilapia pod, gikan sa pagsugod nako atong tuig 2020, naka-harvest na karon og about 1,300 kilograms of hito and tilapia. Kung atong i-combine ang tanan nga commodities, naka-income na siya og net income og 320,000 pesos. Sa akong production sa duha ka commodity kana tanan ang ako ang ways para makaless ko sa ako ang expenses is kana mangita ko og pamaaging asa ko makapalit o makakuha suppliers nga mas barato ang presyo, and at the same time dili makaapekto sa tubo og yield sa ako ang mga gibuhi. Pag-abot pud sa marketing,
pinakauna gid nagsugod ko sa pag-display sa Facebook. Sa una, nag-post na ko sa Facebook, then ay mga orders, then ay uban man sa balay para magpalit. And then eventually, nagbaligyan na po dayon ko sa mua ang office. Then after ana, naglibot-libot ko sa cities, like nangita ko mga business partners, labi na katong na mga tindahan. So ako silang gina-negotiate kung pwede maka-display ko, inana. And then after ana, mas nakoy na communicate na po dayon nga mas dako nga tindahan, which is ang Viros. Ang frequency sir sa mong pag-deliver sa mong product is every week. Especially sa Viros, every Sabado ko ga-deliver. And then po sa uban po ng customers, like atong na mga mag-order online, Friday pod or Sabado na ako gina-deliver. Para sa ako, nagi-impact sa mong community ang kini akong pag-uuma. Una sa tanan, kay na makaprovide kog pagkaon, food security sa muang community. Kay na may mag-anhi di ari magpalit og lettuce ug isda. Ikaduha, katabang pug ko kay kana laging nakoy student assistant, so nakoy mga ginatabangan karon, man na lang pagtabang silang allowance pag eskwela, ug ako po silang ginatudloan kung saon pagtanom, ipuhon kung gusto sila maka-produce pag ilang kaugalingon, pwede nila buhaton. Ang kini ako mga naabot karon, ug labaw sa tanan nagpasalamat pud ko sa Ginoo kay mao pinakatag pusog sa kuha sa pangadaw-adlaw para makatrabaho ko diri ako ang farm.